Ano ba ang mga kinakatakutan mo sa buhay? Ikaw ba'y takot na mabigo? Ikaw ba'y takot na mawalan ng mahal sa buhay? Ikaw ba'y takot na mawalan ng hanap buhay, mawalan ng trabaho? Ikaw ba'y takot na harapin yung mga suliranin mo sa buhay? Ikaw ba'y natatakot na mamatay? O ikaw ba'y natatakot na mawalan ng partner sa buhay? Marami tayong klase ng takot ang maaaring makita sa buhay natin, sa buhay ng isang tao. Kung mananatili tayong takot, maaaring magdulot daw po ito ng malalim na epekto sa ating kaisipan, tigit sa lahat sa ating kalusugan. Maaaring mag-cause po ito ng emotional stress na maaaring magresulta po sa pagkabalisa, pag-aalala, at baka mauwi pa ito sa pagpapatiwakal. Kaya magkakaroon tayo ng sakit sa pag-iisip sa sobrang pag-overthink natin sa mga bagay na ito, nawawalan po tayo ng kumpiyansa sa ating sarili at maaaring maapektuhan ang ating karir o yung pag-aaral natin bilang mga estudyante. Kaya napakahalaga mga kaibigan at mga kapatid na bigyang pansin natin ang mga takot at hanapin natin yung paraan nang sa gayon ay mapagtagumpayan po natin yung mga kinakatakutan natin sa ating buhay. Alam niyo po sa Biblia, napakadami pong beses nabanggit ang salitang huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. Don't be afraid. At sa Book of Exodus po ay si Moses, nang kasama niya po yung mga Israelita, habang hinahabol po sila ng mga Egyptians, nakaramdam po ng matinding pagkatakot itong mga Israelita. Nang may kasamang pagsisisi. Alam mo Moses, dapat di mo na lang kami pinakailaman. Dapat pinabayaan mo na lang kami na maging alipin ng mga Egyptians. Sapagkat mas gusto pa namin, sabi ng mga Israelita, mas gusto pa namin maging alipin kaysa mamatay dito, sabi ng mga Israelita. Dahil sa iyo, ipinahamak mo kami. Lahat ng pagsisisi, ibinato kay Moses. Ano ang gagawin natin? Di ba? Dumating sa point na talagang nabalisa at patuloy sa pag-aalala ang mga Israelita. Kumbaga, corner na sila Sila ay corner na Wala na silang tatakbuhan. Naranasan nyo na po ba yun mga kapatid, mga kaibigan na ma-corner ng mga problema sa buhay. Sunod-sunod ang mga problema sa buhay. Pero sabi ng Diyos, pumanatag ka lang. Pumanatag ka lang, ipagtatanggol kita, ililigtas kita, tutulungan kita para mapagtagumpayan mo ang mga problema sa buhay. Kaya sabi ni Moses sa Exodus chapter 14 to 13, sabi doon, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Ganoon din po mga kapatid, sa Book of Matthew, chapter 8, verse 23, kasama po ni Jesus ang mga alagad habang sila'y naglalayag sa lawa. Si Jesus po ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan po ng alon ang sinasakyan nilang bangka. Kaya dali-dali nilang ginising si Jesus. Panginoon, Panginoon, gising! Napakalakas po ng alon, napakalakas po ng hangin. Mamamatay po kami dito, sabi ng mga alagad. Ligtas niyo po kami. Takot na takot ng mga alagad. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot? Bakit kayo natatakot? Napakalit naman ng inyong pananampalataya. Napakalit naman ng pananampalataya ninyo. Sometimes God allows challenges, problems, and also fear to test our faith para subukan ang ating pananampalataya. Ang question sa atin ay, gaano kalakas or katatag ang pananampalataya mo para mapagtagumpayan mo ang mga kinakatakutan mo sa buhay?